po wala. Kaya ko po ginagamit yung tama at hindi mabuti. Kasi maraming mga bagay na mabuti pero hindi tama. Kaya po ang salita kong ginamit ay tama ba? At kung ito ay tama, ibig sabihin sinasang-ayunan siya at nasa kalooban ito ng banal na Ama. So simulan ko po sa pagiging tao natin, sa pagkalikha ng tao. Meron tayong dahilan kung bakit tayo nilikha. At ito po ay mababasa natin sa Mga Ngaral 12:13. Sige po, yung pwedeng bumasa. Ito ang lakas ng bagay. Lahat ng narinig. Ikaw ay matakot sa Elohim at sundin mo ang kanyang utos sapagkat ito ang buong kakumpulan ng tao. So, kaya ang tao nilikha kasi may tungkulin siyang dapat gampanan. May dalawa siyang pangunahing tungkulin. Una, matakot ka. Pangalawa, sundin mo ang kanyang mga utos. Hindi masusunod ng tao ang utos ng banal na Ama kung wala siyang takot. Ito. So ngayon, isa sa kanyang mga utos na dapat sundin ng mga tao ay ang sambahin ang kanyang pangalan. Inutos niya ito sa luma at saka sa bagong tipan. No? Nasabi doon sa lumang tipan ay sambahin ninyo ang aking marapat na sambahin ang kanyang pangalan. Inyong sambahin ang Elohim sa kagandahan at kabanalan. Babasa natin yan sa awit 29 verse 2. Hindi na natin masyado. At sa bagong tipan naman, inutos din niya ito na sambahin yung kanyang pangalan. Doon sa panalangin sa Mateo 6:9 na, Ama namin, nasa mga langit ka, sambahin ang pangalan mo. So mula sa luma hanggang sa bago, parehas yung utos na dapat sambahin ang kanyang pangalan. So kung may takot ka bilang isang tao, susunod ka. Yes, susunod tayo na dapat sambahin ang kanyang pangalan. Okay. So sa pagtupad natin ng ating utos ng banal na Ama na sambahin siya, ito yung magpapakita na may pag-ibig ka sa kanya. Kung hindi mo susundin ang kanyang utos, wala kang takot at wala ka rin pag-ibig sa kanya. So mababasa natin yan sa luma din at saka sa bago. Ano ang sinasabi sa luma? Deuteronomio 6:5. Ang sabi diyan, iyong iibigin ang Yahweh mong Eloah na iyong buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Sa luma. Dito naman sa bago na, sinabi pa rin niya ulit sa Marcos 12:30. Ganun pa rin, ibigin mo ang Yahweh mong Eloah ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip mo at buong lakas mo. So, parehas yung command. Utos ko ito, na kung natatakot ka sa kanya, sabi nga natin, nagpapakita ka ng pag-ibig sa kanya. At utos din ito na ibigin mo siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas mo. So kung titingnan natin yung isang part dito na buong pag-iisip, meaning to si gagamitan mo siya ng pangunawa. Alin ang uunawain mo bilang tao? Walang ibang uunawain ang tao na naglilingkod sa kanya kundi ang kanyang kautusan. Kailangan maintindihan natin. Kung buong pag-iisip mo siyang sasambahin, kailangan buo mo rin na iintindihan ang kanyang kautusan. Ngayon, ano ang utos tungkol sa pagsamba nga? Okay. At yung mga kautusan na yun, saan niya inilagay? Dito sa lumang tipan, sabi nila, sa lumang tipan na niya, nasa bato. Yes. Literally, nasa bato yun. Alin ang tinutukoy na nasa bato? Yung 10 utos. Na ang 10 utos na yun, mismo ang banal na Ama ang sumulat. Hindi tao ang sumulat nun, kundi mismo ang daliri ng banal na Ama ang sumulat. At sa bagong tipan,
pa naman, saan isinulat? Sa bato pa puso. rin pa ba? Hindi na. Ang aking anyang mga kautusan ay isusulat sa inyong mga so may pagkakaiba na ngayon kung saan isusulat ang kanyang kautusan na dapat daw sundin ng tao para makita mong iniibig mo siya. So, sa luma, nasa bato. Pero sa bago, nasa puso mo siya. Ngayon, pero sa lumang tipan, bagamat sinabi na nasa bato, may talata pa din dyan tayong mababasa na ang kanyang kasulatan, ang kanyang kautusan ay sa puso ng mga tao. Deuteronomio 6:6. Pakibasa natin. At ang mga salitang ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay isa sa iyong puso. O, di ba? Parehas pa din. Although sa luma, may sa bato, pero may nasa puso pa din. Pero pagdating sa bagong tipan, wala na sa bato, kundi nasa puso na lang. Okay. Ngayon, tingnan natin ngayon ang pangyayari ng mga hinirang niya, pinili niya, tinawag niya. Paano ba sila nagsamba sa banal na Ama? Sino ang mga hinirang? Una dyan, ang makikita natin sa kasulatan na nagpakita ng pagsamba, si Cain, si Abel, si Noah, si Abraham, si Isaac, si Jacob, si Moses o si Moshe, si Aaron, si Josue, si Haring David, at marami pang iba. Lahat yan ay nagsamba sa banal na Ama. Lahat sila ay sumunod sa kalooban ng banal na Ama, lalo na sa utos ng banal na Ama kung paano siya sasambahin. Tingnan natin itong kay si Cain at Abel. Paanong paraan sila nagsamba? Hindi ba sila ay naghahandog? Gumagawa noon ang mga tao ng altar. Altar na yari sa bato, sa putik, sa lupa, sa kahoy, sa tanso, at sa ginto. Yan yung mga materyales na ginagamit ng mga tao noon sa paggawa ng kanilang dambana. So, gumagawa sila ng dambana para pagsambahan nila. At isa nga dito, kukunin lang natin si Cain at si Abel. Si Cain at si Abel ay parehas silang naghandog. Doon sa dambana, inilalagay yung handog ng mga tao. At doon din sila nagsasamba. At si Cain at si Abel ay parehas silang naghandog. Ano ang inihandog ni Cain? Mga unang bunga ng kanyang pananim. Yung magaganda talaga yan. Hindi ba mabuti? Mabuti. Mabuti yun. Pero ang inihandog ni Abel ay anong inihandog niya? Tupa. Walang pakita. Tupa na walang kapintasan. Ano ba ang instruction ng banal na Ama? Maghandog kayo sa akin ng tupa, Tupa. na walang kapintasan. Ang required pa noon, mag-iisang taon pa lang ang gulang ng tupa, kailangan na siyang, yun dapat ang ihahandog. Yun yung ginawa ni Abel. Ngayon, sa dalawang yun, na handog, na parehas mabuti, alin yung tama? Yung kay Cain ba? O yung kay Abel? So, ang tama doon ay yung kay Abel. Kasi sumunod siya doon sa instruction ng banal na Ama kung paano siya hahandugan. Kaya ngayon nagalit si Cain kay Abel, nagselo siya kasi kinalugdan ng banal na Ama yung kanyang handog. Pero parehas yung mabuti. Diba? Pero sa dalawang mabuti na yun, may iisang tama. Okay. So, ganun din po hanggang sa shortcut na lang natin hanggang kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob ay naghandog sila. At sa lahat ng dambana nilang ginawa, wala sa kasaysayan nila na sila ay gumawa ng pangalan ng Ama na nakaukit. Kahit man yan sa bato o sa kahoy man.
wala silang ginawa. Kasi nga, walang instruction ang banal na Ama na gumawa kayo ng aking pangalan. Kailan lang lumabas ang pangalan? Sa panahon ni Moses. Ni Moses. Saan ito nangyari? Sa bundok ng Sinai. Hindi ba tinawag si Moses, ang banal na Ama? Pumaroon tayo at umakyat ka sa bundok. Pagkalabas nila ng Ehipto, sa dagat na pula, ay naglakbay ang mga Israelita sa pamumuno ni Moses. At doon siya tinawag ng banal na Ama para pagkakyatin doon sa bundok ng Sinai. At sa bundok ng Sinai, doon ibinigay ang 10 utos. At ang 10 utos na yun isinulat sa 2 tatyas na bato, na mismo ang banal na Ama ang sumulat, hindi kung sino paman. So, at yung 2 tatyas na bato na yun ay kinasusulatan na ng 10 utos. Pagbaba niya, ano ang nangyari doon? Nasumpungan niya na ang kanyang mga kababayan ay nag-fiesta doon sa gintong bakang kanilang ginawa. At nagalit ba si Moses doon? Nagalit siya. Kaya ngayon na itapon niya yung 2 tatyas na bato na pinasusulatan ng banal na Ama ng kanyang pangalan. So, anong nangyari? Pinabalik siya ng banal na Ama. Magdala niya ng 2 tatyas na bato at muling isinulat ang 10 utos. So ngayon, dahil alam naman natin na si Moses na ay may kapansanan, diba? Hindi siya maayos magsalita. Kaya binigyan siya ng katulong ngayon ang kanyang kapatid na si Aaron. So si Aaron ay siya yung katulong ni Moses at inutusan sila ngayon ng banal na Ama na gumawa ng ano na ang pinagawa? Dambana pa rin pa ba? Oo, pero kung toldang Ano na ang ginawa? Tabernacle. Tabernakulo na. So, tabernakulo na ang ginawa. Sa loob ng tabernakulo, nandoon na yung dambana. Doon sa dambana, nandoon yung pinagawa din siya ng kabanang tipan. At ito ay yari sa ginto. Na doon sa loob ng kabanang tipan, inilagay ngayon yung 2 tatyas na bato. At ito daw ay nalililiman ng pakpak ng 2 cherubim. Meaning to say, yung kabanang tipan, may takip siya. Sa ibabaw ng takip ay naandun yung 2 cherubim. Pwede mo po itong i-search, Sister Alma. I-search mo kung anong itsura ng kabanang tipan. Kung nakalabas ba yung 2 tatyas na bato. Pinasusulatan ng pangalan. So, yan yung hanggang kay Moses. Ano? Tulong niya si Aaron. Na hindi sila gumawa. Kagaya ng meron tayo na inukit na pangalan sa Maligaya. Kahit na yan ay banner, kahit na yan anong uri ang ginamit na materyales para isulat ang pangalan, walang inutos ang banal na Ama. Kung yung mga tao noon sumunod at hindi gumawa, tayo ngayon, bakit naman tayo gagawa? Ang question, inutosan ba tayo? Ang sabi kanina, sa binasa natin, ang layunin mo kung bakit ka nabubuhay ay matakot ka at sumunod. Kung walang utos, hindi ka susunod. Yes. Diba? Dahil wala namang utos, bakit ka ngayon susunod? Kagaya nga ng mga tao noon, dahil wala namang utos, hindi sila gumawa. Diba? So, talagang grabe
grabe ang pagsunod ng mga hinirang o mga Ibig binili. sabihin, sister, pala itatago lang yung pangalan. Ilalabas lang siya pag ituturo. Ito po, sasagutin po natin. Hindi ako talaga. Ah, Pwede ba ako sumagot? sige po. Hindi ibig sabihin gano'n na itatago at ilalabas lang ituturo. Kaya lang namin nasabi doon kasi nagtatalo-talo sa loob. Kasi ang sinasabi lang namin ay magiging object yan ng tawag ito, sa pagluhod. Kasi sabi nga nila na dapat ginawa ko ito upang sambahin at luhuran. Okay lang po talaga na totoo na sinasabi na sa kabanalan ng kasulatan na ang banal na pangalan ng Amang Yahweh ay dapat sambahin. Sapagkat hindi pa natin siya nakikita. Nakita ba natin ang Ama? Hindi. Nakita rin ba ng mga sinaunang mga Israelite? Hindi. Hindi na nakita. Kundi ang sabi nga lang, nung nilagay ng Amang Yahweh ang kanyang banal na pangalan, na siya mismo ang sumulat, di ba? Saan niya nilagay? Doon sa kabanang tipan at doon sa pinaka loob-looba. Ibig lang sabihin nun, sumasamba ang mga Israelite, sumasamba ang mga high priest na wala silang nakikitang banal na pangalan. Kasi kilala na kasi nila. No, ilala nila. Kilala na ang banal na ama, bakit pa kailangan Gagawa. gagawa? Pangatlo, ganito lang po yun. Wala ka rin makikita na sa bawat parte ng templo, yung holy place, most holy place, wala kang nakakita na nakalagay na banal na pangalan. Meron lang isa, yung suot ng priest na nakalagay dito na mamaya explain sa'yo ni... Yun na po ang... pero sandali lang po, sister. Sige po. Meron lang idadagdag. Ibig lang sabihin noon, ang pagsamba natin sa Amang Yahweh, hindi bawal na sambitin, hindi bawal isulat, hindi bawal ipahayag. Ang katanungan lang namin ba, nararapat ba ang banal na pangalan ay ilagay sa pulpito? At doon, luluhod, at doon, magpapatira pa. Ngayon, sabi naman ng katwiran nila, sabi nila, hindi naman namin yun ang niluluhuran, kundi yun. Tama po yun, hindi nyo. Pero, ang katanungan, saan po kayo nakaluhod? Doon sa ginawa? Di ba? Ginawa yun eh. Saan nagpapatira pa? Doon rin sa ginawa. Kung mismo nga yung Amang Yahweh na siyang gumawa, hindi niya ginawa na diyan kayo magpatira pa, diyan po kayo lumuhod. So, ang katanungan na doon, sino po ang susundin natin? Tama, meron tayong mga katwiran na akala natin tama at sinasabi naman natin hindi mali. Kaya lang ang katanungan doon, alin po ba? Yan ba ay magiging tamang katwiran rin pagdating sa ating Elohim? Tuloy na po. Okay. So, yung sabi nila ay may isinulat nagsulat din niya ang tao ng pangalan ng banal. Kagaya ng binanggit ni Brother Ising kanina, na si Aaron pinaukit siya ng pangalan. Babasa po natin yan dito sa Exodus 28:36. Ganito ang sabi. Ang nag-uutos po dito ang banal na ama. Ang sabi ng banal na ama ay ganito, kay Aaron, at gagawa ka ng isang lamin ng taganas na ginto, at dooy isusulat mong ukit na ayon sa ukit ng isang panata. Ano ang nakalagay? Ang nakalagay ay banal sa Yahweh or banal sa Elohim. No? Pero tinignan ko po ito sa Hebrew Bible. Ang nakasulat doon, ang tama ay banal sa Yahweh or banal sa tetragrammaton. Tetragrammaton po ang nakalagay doon. So, si Aaron kailangan gumawa ng lamin ng ginto. Yung pong lamin ng ginto, yung gold plate po na yon na nakalagay dito sa headdress niya. Nakaukit doon yung katagang banal sa Yahweh. Hindi po siya single out na pangalan. Bakit banal sa Yahweh? Hindi yung pangalan lang niya. Kasi po, ang ibig sabihin nun, kung bakit ang nakalagay ay banal sa Yahweh, kasi pagpupuri yun sa kanya. Bago dapat papasok si Aaron doon sa dakong kabanal-banalan. Kasi po ang itsura ng tabernakulo, may dakong banal at may dakong kabanal-banalan. Labas
dakong banal, dakong kabanal-banalan. Susuot ni Aaron yung kanyang mga, yung headdress na yun niya. Ano, pati na yung mga kasuotan na yun na may mga kalimbang-kalimbang na yun. Susuot niya yun doon sa dakong banal. Bago siya pupunta sa dakong kabanal-banalan, kailangan suot na niya yun. Kasi kailangan niyang magpuri. Kaya pinagawa siya ng banal na ama na nakalagay ay banal sa Elohim, sa Yahweh, kasi papurihan dapat niya muna ang banal na ama. No? At doon sa dakong kabanal-banalan, nandun nakalagay yung kabanatikan. Walang ibang makakapasok doon kundi ang pangulong saserdote. Ang mga tao hindi doon nakakapasok. Ang nakakapasok lang doon ay ang dakilang saserdote. So, ang nakakapasok lang sister doon ay yung dakilang saserdote sa dakong kabanal-banalan. At doon niya dinadala yung mga handog ng mga tao, no? Para sila ay mapatawad sa mga kasalanan. So, walang iba doon papasok. At isang beses lang sa isang taon, papasok doon ang dakilang saserdote. At doon sa pagpasok niya, wala naman siyang inilagay doon na pangalan ng banal na ama na kagaya ni meron tayo. Nasaan yung pangalan ng banal na ama? Naandun sa loob ng kabanatikan. Okay. So ngayon, dumating ngayon ang panahon ni Haring David at ni Haring Solomon. Si Haring Solomon, ang ama niya si Haring David. Nag-utos din ang banal na ama na ipagawa mo anya ako ng bahay na aking matitirhan. Kasi anya, hindi anya ako pumili ng ibang lugar para anya ako ay magawa ng matitirhan. So, hindi ito na isa katuparan ni Haring David. At ang gabay nila dito ng propeta, si Propeta Nathan. Nagpahayag ang banal na ama kay Propeta Nathan. Sabihin mo anya kay Haring David na ako ay gawa ng bahay na aking matitirhan. Pero hindi nga ito na isa katuparan ni Haring David dahil nga nung panahon na siya ay tawagin, panahon niya ng digmaan. So busy siya ngayon sa pakikipagdigma. Kailangan manalo ang kanilang grupo. So, inuna muna niya ang pakikipagdigma para maprotektahan ang mga tao. Dumating ngayon yung panahon na natapos ang digmaan at ang paghahari ay ibinigay niya ngayon sa kanyang anak na si Haring Solomon. Si Haring Solomon ngayon ang nagsakatuparan ng paggawa ng unang templo. Ulitin po natin na si Sira. Templong bato. Yari sa bato. So, ang unang ginawa ng mga tao ay dambana. Pagkatapos ng dambana, tabernakulo. Pagkatapos ng tabernakulo, templo na. Okay. Mula doon sa dambana hanggang sa tabernakulo, walang ginawang pangalan. Tingnan natin dito sa templo. Baka may ginawa. No? So, ginawa ngayon ay isinakatuparan ni Haring Solomon ang pagsasagawa ng unang templo. At ang itsura niya, kagaya din ng ginawa ni Moses at saka ni Aaron. May dakong labas, may dakong banal, may dakong banalan. Wala pong pagbabago. Wala pa rin silang ginawang pangalan. Okay? So wala po silang ginawa na pangalan para luhuran at sambahin. Ngayon, may talata po tayo dyan mababasa. Yan sa ikalawang kronika, 6:5. Ikalawang kronika, 6:5. Okay. Sabi po dito, mula sa araw na aking ilabas ang aking bayan mula sa lupain ng Ehipto, hindi ako pumili ng syudad mula sa lahat ng mga lipi
ang pagtayuan ng bahay upang ang aking pangalan ay dumuon. Yun daw pangalan niya ay dodoon. No? O pumili man ako ng sino mang lalaki upang maging pangulo sa aking bayang Israel. Wala daw siyang pinili, kahit na isang bayan. Sa 6, ang sabi niya, kundi aking pinili ang Jerusalem. Bakit pinili niya ang bayang Jerusalem? Upang ang aking pangalan ay dumuon. So, ang panuroonan lang pala ng kanyang pangalan ay ang bayang Israel. Bakit ang bayang Israel? Kaya nga sa bayang Israel nandun nakatayo ang templo na ginawa ni Haring Solomon. Ang question dyan, kung nandun sa Jerusalem ang templo at ang paruroonan ng kanyang pangalan ay templo, question, templo ba yun? Kasi ang paruroonan ng kanyang pangalan, templo lang. Wala nang iba. Templo ba yung ating Nasa Maligaya. nasa Maligaya? Templo ba yun? Ito ba? Ang inutusan ng banal na ama na umukit ng pangalan, ng papuri sa kanyang pangalan, ay saserdote. At ginawa ito ni Aaron. Tanong, saserdote ka ba? So, yan po yung mga questions. Ano? So, kung hindi ka saserdote at di ka naman inutusan, bakit ka gumawa? Tabawal ngang gumawa. Diba? So, yan po yung medyo malabo. Ano? Kaya sinabi ng banal na ama na duroon ang aking pangalan at saang lugar yung tinutukoy niya, walang iba kundi ang lugar ng Jerusalem. Na kung saan sa Jerusalem masusumpungan ang kanyang templo na ginawa ni Haring Solomon. Kasi po itong pinabasa natin, lumang tipan ito sa Kronika. So ngayon, ito po yung rason. Ano? Tatlong rason kung bakit sinabi ng banal na ama na duroon ang aking pangalan. Although binanggit na po natin ito kanina, i-reiterate ko lang din ulit. Bibigyan ko lang diin. Ang unang rason kung bakit sinabi niyang duroon ang aking pangalan, kasi ito nga ay may pinili siyang lugar, ang lugar ng Jerusalem, at may espesipikong struktura siyang sinabi kung saan duroon ang kanyang pangalan. Walang iba kundi sa templo. At sa loob ng templo, kung saan pang dako doon, nasa dakong kabanal-banalan. Ito pa yung tanong, yung bang Maligaya, dakong kabanal-banalan? So, doon pa lang sa pagiging sacerdote, questionable na tayo. Doon sa yung bahay Jerusalem, hindi naman Jerusalem. Yung bahay templo, hindi naman templo. Yung bahay dakong kabanal-banalan, hindi rin siya dakong kabanal-banalan. So, bakit kailangan mong ilagay ang kanyang pangalan? Na ang sinasabi ng kasulatan, ang aking pangalan ay duroon lang sa dakong kabanal-banalan. Okay. Baka po, iniisip mo, Sister Alma, paano na pala ngayon? Saan na ang pangalan ng banal na ama? Doon. At wala na dito yung wala ang templo. Di pupunta pa tayo ng Jerusalem. Ay wala na din doon templo. Iba na din. Yes. Diba? So nasaan na siya? Maiintindihan mo ito mamaya. So yan po unang rason yun. Pangalawa, ito ay nasa katyas na bato. Na mismo ang banal na ama ang nagsulat. At pangatlo, ito ay masusumpungan na doon sa ginawa ni Aaron na dami ng ginto. Pang-apat, ito ay masusumpungan sa puso ng tao. Kaya nga, ang aking niyang kasulatan, ang aking niyang kautusan ay sa inyong mga puso. Kaya bago papasok si Aaron doon sa dakong kabanal-banalan, dapat tiyak niya na ang nasa puso niya walang iba ang Elohim. Kundi mamamatay Yes, siya. mamamatay kasi siya.
hindi siya doon makakalabas kapag hindi totoo ang nasa puso niya. Bakit nakalabas pa si Aaron doon sa dakong kabanan-banalan? Kasi totoo na nasa puso niya ang Elohim. So, yan po yung mga dahilan. Ano? At ngayon, nangyari, yung unang templo, nagiba po yun, nawasak yun. Ano ang dahilan? Kasi sa panahon ni Haring Solomon, alam naman natin na marami siyang naging asawa, di ba? Na ano siya, involved na sa maraming Natukso din. oo, kababaihan. So, dahil doon nagkasala siya. At yung mga sinasambang Diyos-Diyosan ng mga asawa niya, ipinasok ngayon doon sa templo. Kaya nawala ngayon yung kasakdalan ng templo o kabanalan. Ang nangyari doon ay, ano yan, winasak yun ng mga kalaban. At yun ay muling itinayo naman. Pero inilabas nila ngayon yung kabanang-tipan. No? Iningatan nila yung kabanang-tipan na yun. Kasi imagine mo, pag-iingat nila doon, paglilipat lang, napakaingat nila. Kasi may instruction ang banal na Ama. Huwag ninyo itong hahawakan. Kasi oras na hawakan ninyo ito, tiyak kayo ay mamamatay. Bakit? Kasi nandun yung pangalan niya, banal yun, makapangyarihan yun. No? Makapangyarihan yung pangalan niya. At nagkataon nga, nang ililipat ito, ay dumaan sila sa malubak. At nagkataon na matatagilid yung kabanang-tipan. Anong ginawa ng mga tao? Sinalo yun. Anong nangyari doon sa nagsalo? Nabuhay ba namatay? Namatay yun. Yun, magandang intensyon nun. Diba? Sasaluhin lang kasi may instruction ng banal na Ama. Hindi mo yung pwedeng hawakan. Ay kaso lang matutumba siya, so kailangan saluhin para hindi lumapat sa lupa. Pero bagamat maganda yung intensyon ng tao, namatay pa rin sila. Bakit? Hindi sila sumunod sa instruction ng banal na Ama. Huwag hahawakan. Yun nga paghawak, bawal na. Yung pa kayong gumawa ha. Nakasulat din yan, sister, huwag gagawa. Diba? Yun na nga. Alam na natin yung kautusan, napaka-strict ng banal na Ama pagdating sa kautusan. Pero bakit nagagawa pa natin na gumawa na hindi naman niya ipinag-uutos? May dadagdag lang ako. Sige po. Sister Ama, tawag ito, pangpalawa. Kasi di ba, ang sabi ng Amang Yahweh, gumawa ka ng kabanang-tipan at ilalagay ko ang aking pangalan doon. At walang sino mang makakahawak o tumingi. At kung bubuhatin nyo, sabi nga, kung bubuhatin nyo ang Ark of the Covenant, kasi sa panahon nila, di ba, tabernakulo pa lang eh. So, nagpapalipat-lipat sila. Sabi niya, kung bubuhatin nyo ang kabanang-tipan, ang pwede lang humawak ay mga priest. At yung priest na yun, hindi rin nila pinagawa, kundi ipapasok nila yung pole. Oo. At ibibit-bitin sa Pasanan. balikat. Ngayon ang katanungan, nagkaroon ng digmaan at nakuha yung kabanang-tipan ng mga Palestiyo. Nahawakan ba nila yung kabanang-tipan? Yes. Nahawakan nila. Nahawakan nila. Nahawakan sila. Nadala nila ron. Katanungan, bakit hindi sila namatay? Kasi wala naman sa ano. Ha? Hindi sila nasasaklawan noong So, ibig sabihin ron, hindi nila alam ang kautusan ng yes. Amang Yahweh. So, Pero ikaw, kumbaga sa kwan inuunawa ng Amang Yahweh ang kanyang mga likha. Sapagkat hindi naman niya inutos yun, so wala silang alam. Pero nung binalik ng mga Palestino yung kabanang-tipan, iniligay nila sa karo. At hindi nila hinawakan yun. Ngayon, nakita nila, so kinuha nila ulit yung kabanang-tipan, ang problema lang ay sinakay nila ulit sa karo. Samantalang pag sinakay nila yung sa karo, may tendency na ang karo ba, pag yung may malubak matatagilid. Tagilid. Pero ang utos ng Amang Yahweh, kung bubuhatin nyo yan, bubuhatin ng mga priest na nakalagay sa balikat. Ang nangyari, ang intention ng isa ay mabuti, hinawakan niya, ang nangyari ay namatay. Ito pa sister, para ito nyo. Totoo na may nilagay na pangalan sa headdress ng
Aaron. priest, di ba? May nakalagay doon. Pero wala kang makikita na yung priest na yun ay niluhuran nila. Kasi nandun yung pangalan, di ba? Dapat luluhuran. Pero wala tayong mababasa na yung priest na yun na may dala-dalang pangalan ng Amang Yahweh na sila mismo ang gumawa ay niluhuran nila. Yun lang po, doon tayo dapat maging maingat. Ngayon, sabi ko nga po, sister, wala namang masama kung nandyan o wala. Ngayon, ang tanong ko nga, dapat bang luhuran? Dapat bang magpatira pa? Yun lang po. Okay. So, yan po yung sa lumang tipan pa lang yung sister. Hindi pa tayo pumapasok dito sa bagong tipan. So, malinaw po doon sa mga kasaysayan ng mga taong pinili niya mula sa lumang tipan. Hindi talaga sila gumawa. Hindi sila gumagawa ng mga bagay na hindi iniuutos ng banal na ama. Ganun sila Seryoso. kaseryoso sa pagsunod sa kalooban ng banal. Sabi ko nga kanina, kagaya ni Cain at ni Abel, parehas mabuti ang kanilang ginawa. Pero Best. sa dalawang mabuti na yun, may isang siya. So, ngayon, dito tayo sa bagong tipan. Pasok tayo ng bagong tipan. Sa bagong, doon sa lumang tipan na itayo ulit ang ikalawang templo. Ang nagtayo naman nun ay si Haring Zero. Ano? Pero yung ginawa na yun na ikalawang templo, pagpasok ng bagong tipan, ito ba ay nawasak? Yes, nawasak ito ulit. Ano? At ito ay pinahayag mismo ng Misaya. Buha lang tayo ng isang talata. Ang sabi dyan sa John 2:19. Ang kausap niya dito yung mga apostol niya. Sabi niya, at sumagot si Yoshua at sa kanila sinabi, igiba ninyo ang templong ito at aking itatayo sa santong araw. No? Sabi, at ang kasama dito, hindi lang yung mga apostolis niya, kundi yung mga Hudyo. Ano? Sabi ng mga Hudyo, 46 na taon, 46 years siyang ginawa, tapos tatayo mo lamang sa loob ng 3 araw. So, medyo dito nang hindi makapaniwala yung mga tao na nakarinig ng kanyang pahayag. Pero ito ay napatutuhanan ng Misaya na ito ay nagiba nung siya ay ipako sa kahoy. No? Siya ay mamamatay na. Nang siya ay mamatay na, nagkaroon ng malakas na lindol. No? So, tanggalin mo daw, brother, yung isang So, nagiba po ito, sister, ikalawang templong ito. Ano? At, nangyari ang pagkagiba nito ay nung siya ay malagutan na ng hinga. Kaya bagay sinabi niya, walang matitirang bato sa kapwa bato. No? At nang siya ay malagutan ng hinga, nagkaroon ng malakas na lindol, nahapak ang tabing sa templo. Kaya sinabi niya na naganap na. No? So, ngayon, nang mawasak yung ikalawang templo, nasumpungan pa ba ang kabanatipan? Base sa iyong pagkaalala, sister, sa kasaysayan ng pagkawasak ng ikalawang templo, nasumpungan pa ba ang kabanatipan? Kasi nandun yung pangalan ng kabanatipan. So, ang sagot ko ay hindi na nasumpungan. At nasaan ngayon ang kabanatipan? Kasi doon ang kanyang pangalan. No? Ang sagot po niya ay naandito sa Pahayag 11:19. Okay ba ito? 11:19. Sige. At nabuksan ang templo ng Elohim na nasa langit. O nabuksan ang templo ng Yahweh na nasa langit.
At nakita sa kanyang templo ang banang tipan. Yun. At doon nagkaroon ng mga kidlat at ng mga tinig at ng mga kulog at ng isang lindol. At malaking gawain. So, nasaan na ngayon ang kabanang tipan? Nandun na nasa langit. Kaya, wala na dito nasusumpungan na kabanang tipan na kinaroroonan ng kanyang pangalan. Kasi nasa langit na. Bakit nasa langit na? Kasi ang dakong kinaroroonan ng kanyang pangalan ay dakong kabanal-banalan. Kaya po, yung langit na kinaroroonan ng kabanang tipan ay dakong kabanal-banalan. Ano ito ngayon? Meron pa bang dakong kabanal-banalan dito sa lupa? Wala na. Dakong banal na lang ang meron dito. Kasi ang dakong kabanal-banalan na andun na sa langit. Pero hanggang ngayon, ang mga Hudyo at ang mga Israelita ay gusto pa rin itayo ang ikatlong templo. Pero hindi na po yun mangyayari kasi naitayo na ang ikatlong templo. Alin ang ikatlong templo? Ang ikatlong templo na binabanggit dyan, na itatayo ko sa loob ng tatlong araw, walang iba yung kanyang katawan. Ang katawan mismo ng Misaya, yung templo na naitayo. Kaya, wala na ang ikatlong templo kasi na-build up na siya noon pa. So, sa lumang tipan, ang tinig ng banal na Ama, direktang napapakinggan at nagbibigay ng utos sa mga tao. Sa lumang tipan yun, napapakinggan nila, kagaya nga ni Moshe. Tinawag siya ng banal na Ama. No? Pumaroon ka sa bundok ng Sinai. Direkta nila yung naririnig. Pero dito sa bagong tipan, ganito ang salita ng banal na Ama. Mateo 17:5. 17:5. Ganito ang sinasabi. Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang manining na alapaap ay lumiling sa kanila. At narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakikinggan. Sino pa ang nagsalita dito? Mismo ang banal na Ama. Ito ang sinisinta kong anak na lubos kong kinalulugdan, siya ninyong pakinggan. Ibig sabihin, sa bagong tipan, ang pakikinggan natin walang iba kundi ang Si Yeshua, anak. Misaya. Ngayon, anong salita? May bisita po. May tao po, may blessing, sister. Ulan yata. Ang natitira dyan, ang natitira na lang dyan ay yung sa Amerikano. Opo, ito na po yun. So, ang dapat na daw natin pakinggan ay ang Anak. Misaya. Wala nang iba. Siya lang. At ang banal na anak din, ang sinugo ng banal na Ama na gawin ang kanyang kalooban at siya yung ganap na halimbawa, perfectong halimbawa siya sa mga tao. No? At mababasa natin yan sa unang Pedro 2:21. Sabi diyan, sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Yoshua man ay nagbata dahil sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa hakbang niya. So, ang Misaya, ang perpektong iniwang halimbawa na kailangan nating sundan. Question, ang Misaya ba, nang siyang nagtuturo dito sa lupa, gumawa din siya ng pangalan? Siya daw natin siyang susundan. Siya yung ating pakikinggan. Siya yung ating susundin. Ano? Ang tanong doon, nang siya nagtuturo sa ilang, sa karangan, kung saan man lugar, sa tabing dagat, siya ba ay may bit-bit na pangalan ng Ama? Kagaya ng meron tayo. Wala siyang ginawa. Kung siya mismong anak ay hindi gumawa, bakit naman tayo gagawa? Kung gagawa tayo, sumusunod pa ba tayo sa hakbang na tinuturo ng anak? Hindi Hindi. na tayo sumusunod. Kasi ang sabi dito, siya yung iniwang halimbawa upang kayo'y magsisunod.
ibig sabihin, lilihis tayo. Kung Gagawa. gagawa tayo. Kasi wala naman niyang utos ang anak na gumawa. Kasi siya na yung dapat nating pakinggan. Ano ngayon ang sabi ng anak tungkol sa pagsamba? Eto na. Dito tayo. Bagamat sinabi ng anak, Ama namin na sa mga langit kasambahin ang pangalan mo. Kailangan sambahin ang pangalan ng kanyang ama. Sa paanong paraan? Ito po ang aral ng Mesaya tungkol sa tamang pagsamba sa pangalan ng kanyang ama. Okay. Ito na tayo, jump na tayo. Dito sa babaeng Samaritana. John, ang babasa po natin sa John 4:19 hanggang 26. Ang kausap po dito ng Mesaya ay yung babaeng Samaritana. Ano? At ganito yung naging daloy ng kanilang pag-uusap. Ang sabi dito ng babae, sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, napaghahalata kung ikaw ay isang propeta. Bakit nasabi ito ng babae? Kasi nahulaan ng Mesaya na siya ay nagkaroon na ng maraming asawa. No? At ang iyon niyang kasama sila, hindi mo tunay na asawa. Sulamangha ngayon yung babaeng Samaritana. Nasa balon sila dito. No? Nasa isa silang balon ng tubig. Nag-uusap. Kasi humihingi ang Mesaya sa Samaritana na bigyan mo naman ako ng tubig. So, yun at napagtanto ng babae na ikaw ay isang propeta kasi nahulaan mo ang aking buhay. No? Sabi ng babae pa, nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito. At sinasabi ninyo na sa dakong Jerusalem ay siyang dakong kinakailangang pagsambahan ng mga tao. Kasi, nandun pa nung panahon na yun yung templo, hindi pa nawawasak. Kaya dapat hindi kayo sa bundok na yan sasamba, kundi doon sa Jerusalem. Kasi naandun yung templo, naandun yung kabanantipan. So, ano ang sagot ng Mesaya? Sa kanya'y sinabi ni Joshua, babae, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito, ni sa Jerusalem ay hindi mo ninyo sasambahin ang Ama. Kasi kasi sa lahat ng dako ay inyo nang sasambahin. No? Datapot dumarating ang oras at ngayon na nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. So ito yung pahayag mismo ng anak kung paano natin sasambahin ang Ama. Sambahin ang tunay at ng mananamba ay sasambahin ang Ama sa Espiritu at katotohanan. At ito yung mga hinahanap ng banal na Ama, tunay na mananamba, na sasambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Bakit sa Espiritu at katotohanan? Sa 24 ang sabi, ang Elohim ay Espiritu. At ang mga sa kanila ay nagsisisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Question, mananamba ba tayo sa banal na Ama? Yes. Kung tayo ay mananamba, saan ka dapat sumamba? Sa paraanan, sa Espiritu at katotohanan. Kasi nasa puso na. Nasa Yes. isip. So, yan yung pahayag ng banal na anak doon sa Samaritana. Ano ginawa ng Samaritana? Tumakbo siya ngayon sa kanyang mga kababayan. At sinabi niya yung sinabi ng Mesaya. Naniwala ba yung mga tao sa kanya? Yes, naniwala sa kanya. Kaya yung mga tao nagsisamba na rin sa Espiritu at katotohanan. Ngayon, ano ang pahayag ng anak sa tamang pagsamba maliban dun sa binanggit natin na paraan? Ito po yung mga pagkakasunod.
Unang tanong, sino at ano ang sasambahin? Ang sagot po dyan, yung sa Mateo sa 9. Sino ang sasambahin? Ang Ama. Ano ang sasambahin? Ang kanyang pangalan. So tama yung nasa Mateo 6:9. Ama namin, nasa mga langit ka, sambahin ang pangalan mo. No? Saan sasambahin? Ang sagot po nasa unang Korinto 3:16, 17. No, sige, ano? 1 Corinthians. 3:16. 1 Corinthians 3:16. Unahin muna natin sa Gawa 7:24-20. Gawa 7. 7:24. Ano ko lang tama ito? Ay, hindi. 7. Wait lang. Para. Sige na, yun ang unang Korinto 3:16, 17. Parehas lang naman dito. Sabi dito, hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ni Yahweh at ang Espiritu ni Yahweh ay nananahan sa inyo? Yan. 17. Sabi niya dito, kung gigibay ng sino man ang templo ni Yahweh, siya'y igigiba ni Yahweh sapagkat ang templo ng Yahweh ay banal, na ang templong ito ay iyo. Ito na. No? Ang tanong ko kanina, saan sasambahin? Kung babalikan natin sa lumang tipan, nagsamba ang mga tao sa templo. Bakit sa templo? Kasi nandun yung kanyang pangalan. Ang sabi naman dito ng Misaya, sa bagong tipan, hindi ba ganin yung nalalaman na kayo'y templo ng Elohim? Tayo rin. So tayo pala ang templo ng Nasa Elohim. atin na siya. At ang espiritu niya ng Elohim ay nananahan sa inyo. Kailan tayo naging tahanan ng banal na espiritu? Nung tayo ay bautismuhan. Nakuha natin yung banal na espiritu. Kaya yung banal na espiritu nananahan sa ating templo. Sa 17, may babala. Kung gibain ng sino man ang templo ng Elohim, siya'y igigiba ng Elohim. Sapagkat ang templo ng Elohim ay banal. Kaya wala nang dakong kabanal-banalan dito kasi ang templong meron tayo ay banal. Na ang templong ito ay kayo. Tayo. Di ba malinaw? Yes. So, ito pong dito sa lupa, wala na ang dakong kabanal-banalan kasi binanggit na kanina sa pahayag, Nasa langit. 11:19 na, Nasa ang langit dakong na. kabanal-banalan ay naando na sa itaas. Ang meron tayo dito ay dakong banal na lamang na bahagi ng templo Katawan natin. na ang ating katawan. Na dito anya nananahan ang espiritu. Kaya ka ngayon inire-required na sumamba ka sa espiritu at katotohanan. Ang sabi naman nila, hindi anya lahat ng espiritu ay hindi nakikita. Tama! Sumasang-ayon po kami doon. Nang bautismo ng Misaya, ang espiritu ay bumaba sa anyong kalapati. Nakita o hindi? Nakita. Diba? Ang Misaya nang siya ay mamatay at muling nabuhay. Nakita ba siya? Nakita. Pero bagamat tumatago siya sa dingding, nasa espiritu na siya, Mm-mm. anyong espiritu, pero nakita siya. Hindi namin kinukontra na yaan ay hindi nakikita. Pero pagdating sa pagsamba, ang iniuutos ay sambahin siya sa espiritu at katotohanan. At kung paano tayo sasamba sa espiritu at katotohanan, kasi tayo ay pinananahanan na ng banal na espiritu na nakuha natin nung tayo ay mabautis. So, tayo na ngayon ang dakong banal na templo. Huwag mo anya yung gigibahin, may babala pa sa atin. Kasi anya ang sino mang gumiba nito ay gigibain ng Elohim. Mm. Ibig sabihin, wawasakin tayo. Mm-mm. Bakit? Kung si Aaron ay nasa dakong banal, isinusuot niya ang ano yan? Headdress. Ang Mitre. kaganan May dito. headdress. Ano? Kung dito sa lupa ay ang ikatlong templo
ang unang nagtayo ng ikatlong templo ay ang Mesaya. At siya rin ang dakilang saserdote. No? Siya ay saserdoteng Melchizedek. At wala nang susunod pa doon. No? Siya yung pinakadakilang saserdote. Higit pa kay Aaron. Kasi si Aaron ay Aaronic priesthood siya. No? At yung mga Levita na sumunod sa kanya, nasa ilalim sila ng Aaronic priesthood. At ito naman ang pagdating ng Mesaya, siya na ngayon ang saserdote, dakilang saserdote. Siya ngayon yung umakyat sa langit at nagdala ng ating mga handog. Kaya nga may mga natubos ng pagkakasala. Ngayon, kung si Aaron nga ay merong papuri sa kanyang noo, meron din ba ang Mesaya? Yes, meron siya. Alin ang bitbit niya? Ang kanyang sariling pangalan. Anong ibig sabihin ng kanyang pangalan? Yahushua, si Yahweh ay magliligtas. Papuri yun bago siya umakyat doon sa langit. Napapurihan na niya ang kanyang banal na ama. Kasi naisa katuparan niya ang kalooban na isakripisyo niya ang kanyang sariling buhay. So parehas po yung katungkulan na ginampanan ni Aaron at saka ng Mesaya. Magkaiba lang ng pamamaraan pero pareho silang ginawa. Naghandog at nagpuri sa banal na pangalan. At parehas ang kanilang pinasukan. Dakong kabanal, Banala. banal. Okay? So, sunod na tanong, sa paanong paraan? Meron tayong sa pagsasamba, ang unang required sa Espiritu at katotohanan. Bakit sinabing sa Espiritu at katotohanan? Dahil ang Espiritu ay katotohanan. Dahil ang salita ay katotohanan. Sino ang salita? Mismo ang Mesaya. Anong sabi sa 1? Sabi doon ay ang salitaan niya ay nagkatawang tao. Di ba? Sino ang tinutukoy doon? Ang Mesaya. Siya yung salita. Siya ay katotohanan. Dahil ang Elohim ay katotohanan. Dahil ang Espiritu ay sumasa katotohanan. Mababasa po natin yan sa John 14:17. 14:17. Ang sabi dito. Sa makatuwid bagay, ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan. Take note po ha. Ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan. Bakit? Sapagkat hindi nito siya nakikita. Kung ito ay hindi nakikita, bakit may gusto kang makita? Kung sinasabi na ng kasulatan, ito ay yung Espiritu ng katotohanan na hindi nila tinatanggap. Bakit hindi tinatanggap? Kasi hindi nakikita. Para na tayong mga tao noon na to see is to believe. Ay, hindi niya ako maniniwala kung wala akong nakikita. Maniniwala lang niya ako kung may makita. Paano ka sasamba sa Espiritu at katotohanan kung gusto mo may makita ka? Paano na ang talatang ito? So, sasalungatin ba natin? So, ang masaklap pa, sabi dito, sapagkat hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man. Nakikilala man siya, siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Kilala na natin eh. Diba? Kung kilala na natin, ano na lang gagawin natin? Ipapakilala pa. Kagaya ng ginawa ng Mesaya. Ano ang sabi ng Mesaya? Amang banal, ipakikilala pa kita sa mga taong ibinigay mo sa akin. Pinakilala niya. No? Pero hindi niya sinabi sa mga taong, gumawa kayo at sumulat ng aking pangalan. Pag sinabing pinakilala, sasalitain mo. Sinalita. No? Sasalitain mo siya. Okay. At dyan din sa 1:16-13. Sabi ko ay gayumay kung siya, ang Espiritu ng katotohanan, ay dumating at papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita mula sa kanyang sarili kundi ang anumang bagay na kanyang narinig
Di sinabing nakita ha? Narinig. Ang mga ito ay kanyang sasalitain. Hindi na po, sasalitain at kanyang ipapahayag sa iyo ang mga bagay na magsisidating. O yan yung espiritu ng katotohanan. No? Na kailangan nating marinig at kung marinig mo, ipahayag mo. Okay. Sa John 6:63. Okay. Ang espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabangan. Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. O ito yung katibayan na ang salita ay katotohanan, ang salita ay espiritu ng katotohanan. So, kung tayo nga ay tunay na lahi ng Elohim, tayo ba ay tunay na lahi ng Elohim? Kung palagay mo, ako sasabihin ko, oo. Ngayon, kung tunay tayong lahi ng Elohim, ano ang marapat nating isipin o gawin? Ang sabi dito sa Gawa 17, 29:30. 29:30. Tingnan mo mabuti, sister. Dadahan-dahan. Yamang tayo may lahi ng Elohim. Kung lahi na tayo ng Elohim, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Elohim ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Elohim. Datapwat ngayon, ipinag-uutos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako. No? So kung tunay tayong lahi ng Elohim, huwag natin daw isipin na ang kanyang pagka-Elohim ay kagaya ng sa ginto, sa bato, sa inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Yun pang ginawa na meron tayo. Ano ang ginamit ko? Katalinuhan ng tao, di ba? Yes. Pero ang sabi dito, huwag ninyong isipin ang aking pagka-Elohim ay gaya ng ganoong mga bagay. Kasi ang turing dito sa 30, ito ay kahangalan. Pinalipas na niya ang kahangalan ninyo, pinatawad na kayo.